Magandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating kagalang-galang at kapita-pitagang guro, Ginoong Aljem Bases. Sir, magandang umaga sa iyo at sa ating lahat na nakikinig, magandang umaga. Nais ko pong ipakilala ang aking sarili. Ako po si Binibining Jerica Calasang Rendon. Ang aming pagkat ay inatasang mag-ulat tungkol sa culture and language education. At kung hindi kami nagkakamali, ito po ay kulturas. Kung hindi po kami nagkakamali sa pagsasalin, ito po ay kultura sa edukasyon ng wika or kultura sa edukasyong pangwika. So, narito po ang mga puntong aming tatalakayin. Ay, hindi siya makuna. Narito po. Wait lang. Okay. So, ang mga puntong tatalakayin ay ang kahulugan ng kultura, papiyaw na kahulugan ng kultura at wika sa edukasyon, ugnayan ng kultura at wika sa edukasyon, kahalagaan ng kultura sa edukasyong pangwika at epekto ng kultura sa edukasyong pangwika at ang mga hakbang sa pagpapayabong ng kultura sa edukasyong pangwika. So, alam kong lahat tayo ay may sapat ng kaalaman kung ano ang wika, kultura at edukasyon. Ngunit hayaan niyo pa rin akong bigyan kayo ng papiyaw na kahulugan hinggil dito. So ano nga ba ang wika? Siguro pamilyar na kayo sa ibinigay na kahulugan ni Henry Gleason na ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura. Pero ano ba ang wika pagdating sa edukasyon? So ang wika sa larangan ng edukasyon ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Ito ay nagpapahayag ng mga kaisipan, impormasyon, at kaalaman sa mga mag-aral, habang nagbibigay daan sa mga guro na may pahayag ang mga ito ng malinaw at maunawaan. Okay? At, oh, at ang wika ay ang pangunahing medium ng komunikasyon sa pagtuturo at pag-aaral. At ano nga ba ang kultura pagdating sa edukasyon? Ang kultura ay binubuo ng mga paniniwala, tradisyon, kaugalian, pananaw, tuntunin at gawi na nakaka-impluwensya sa ating edukasyon. Ang sa makatuwid ang kultura at ang wika ay magkasama at nagtutulungan sa paghubog sa isa't isa. Ang wika ay nagpapahayag ng kultura, habang ang kultura naman ang nagbibigay ng kahulugan at konteksto sa paggamit ng wika. Okay? So, ano nga ba ang ugnayan ng kultura at wika sa edukasyon? Una ay hindi mapaghihiwalay ang wika at kultura. Ang ideya ng wika at kultura ay magkasama at hindi maaring paghiwalayin. So, ito pala. So, ang wika ay hindi lamang isang paraan ng komunikasyon. Ito rin ang nagbibigay ng kahulugan at identidad sa isang kultura. So, sa pamamagitan ng wika, nagkakaunawaan ang mga tao, nagbabahagi ng mga saloobin, tradisyon at paniniwala. So, ang wika ay nag-uugnay sa mga tao sa kanilang kultura at nagpapalaganap ng mga kaugalian at pagpapahalaga. Next one. Ang wika ay lubhang wait lang. So, ang wika ay lubhang naiimpluwensyahan ng kultura. So, sa makatuwid, ang bawat kultura ay may kani-kanilang paraan ng paggamit ng wika. Mga salitang ginagamit, pagsasalita, at mga patakaran sa komunikasyon. Ang mga salitang ginagamit sa isang wika ay nagpapahayag ng mga kaisipan, paniniwala at tradisyon ng isang kultura. Halimbawa na lamang, may mga wika na may malalim na salitang ginagamit para sa mga konsepto na espesyal sa kanilang kultura. So ang paggamit ng wika ay nagre-reflekta rin ng mga sosyal na ugnayan, katunayan sa lipunan at mga
paniniwala ng isang kultura. So, that's why ang wika ay lubhang naiimpluwensyahan talaga ng ating kultura. Next one, last one is, ang wika ay likas sa pagpapahayag ng kultura. So, ang wika ay isang mahalagang bahagi ng pagpapahayag at pagpapakita ng kultura ng isang grupo ng mga tao. Ito ay isang likas na kasangkapan na nagpapahayag ng mga saloobin, paniniwala, tradisyon at kaugalian ng isang kultura. Okay? So, ang culture in language education ay naglalayong palawakin ang pagtuturo at pag-aaral ng wika sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng kultura bilang bahagi ng proseso ng pagkatuto at paggamit ng isang wika. So upang mas lalo pa nating maunawaan ang kahalagahan ng kultura sa edukasyong pangwika, hayaan niyo pong ipaliwanag ito ng aking kasama at siya po ay magpapakilala sa kanyang sarili. Sir, ikaw na po. Ang kuan ma'am kaning ikaw ray magkuan ma'am sa kuan. Sa slide? Ako ray magkuan sa kuan. Mag-share screen. Pwede na po ilaws lang na to, sir. Nag-record naman ko ta. Okay. Sige. Okay na ma'am, klaro ang tingog ma'am. Yes, sir. Ikaw lay next mama. Sige. Bago ko simulan ang aking report, sa hapong ito ako muna ay magpapakilala sa inyo. Kung nga po pala si Jolan Imbasco at saka magandang hapon sa ating kagalang-galang na guro na si Sir Algin Bases. So ang paksa ko pong tatalakay sa hapong ito ay ang kalagahan ng kultura sa edukasyong pangwika. Okay ma'am, next ma'am. So ang kultura ang nagbibigay kaalaman tungkol sa pamamaraan, paniniwala at pag-uugali ng mga tao sa isang pamayanan. Talagang malaki yung papel na ginagampanan ng kultura. Ito ay sumasalamin sa pamamaraan, paniniwala at pag-uugali ng mga tao sa isang pamayanan. Halimbawa po dito ay kapag tayo po ay pumunta sa ibang bansa, kagaya ng pumunta tayo sa Amerika, malaki yung kaibahan ng kultura sa kanila kumpara sa atin, di ba? Kung minsan nga may nakita tayo naghahalikan kahit saan, normal lang yun para sa kanila. At kapag ginawa natin ito sa atin, di ba, check viral yung kalalabasan, di ba? Kaya naman, dapat marunong tayong mag-adapt, marunong tayong mag-adjust, lalong-lalo na pagdating sa kultura ng iba dahil hindi tayo magkakapareho ng kultura. Ang tayong gawin natin ay rumispito tayo, marunong tayong mag-adapt at saka sige, next ma'am. Yeah, please. Kung isang liwanag at gabay tungo sa pagbuo ng kaalaman at karunungan. So, ang kultura ay nagbibigay kaalaman at karunungan. So, halimbawa po dito ay may papakita po natin. So, kapag tayo pumunta sa iba, so makikita natin ang kanilang kultura. So, sa magitan doon tayo pa ay nakakabuo ng kaalaman, nakakuha po tayo ng mga karunungan na ating mga gamit sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Okay, next ma'am. So naipapakita ang natututuhan at kasaysayan sa nakaraan. So sa pamamagitan ng kultura, so halimbawa po dito ay ngayong darating na petsa December 25, tayo po ay nagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoon. Sa pamamagitan po doon naipapakita po yung nangyayari sa kasaysayan. So ang kultura po ay isang mahalagang papel sa mga nangyayari sa kasaysayan na ating maipapakita at maipapakita pa sa ibang henerasyon. So ngayon dadako tayo sa epekto ng kultura sa edukasyong pangwika. So ang kultura ay nakaka-impluwensya ang kultura sa aspeto ng
lengguwahe o wika. Malaking papel ang ginagampanan ng kultura sa wika. So, halimbawa doon sa sa Manila iba yung wika nila. Halimbawa ang langgam sa kanila ay gumagapang pa. Sa atin lumilipad na, di ba? Yung salitang upa naman sa kanila is nangungupahan ng bahay. Pero sa atin iba na. Kaya naman malaking papel yung ginagampanan ng kultura pagdating sa wika. Sa pamamagitan ng kultura, ang isang individual ay nahuhubog at nababago ang kaugalian at pamamaraan. So kagaya ng sinabi ko kanina na hindi lahat may kanya-kanyang wika, may kanya-kanyang kultura, 'di ba? Kaya naman ito po ay napapabago yung ugali natin. So dapat marunong tayong mag-adapt kung ano yung kultura. So halimbawa po dito sa atin sa Pilipinas, so ang kultura po natin dito ay kapag tayo po ay nakakita ng mga matatanda ay tayo po ay nagmamano sa kanila bilang nagsisilbing respeto sa kanila. Kaya naman sana ito ay ating mai-preserve at maipasa natin sa sunod na henerasyon. So ngayon dadako tayo sa 7 pangkat etniko sa Pilipinas. So ito po ay Ilocano, Pangasinense, Kapampangan, Tagalog, Bicolano, Bisaya, Moro at Muslim. So ngayon, next naman. So ngayon dadako tayo sa edukasyong bilingualismo at multilingualismo. So ang bilingualismo, ang paggamit ng dalawang lingwahe o wika ng isang individual. Halimbawa po ay gagamit tayo ng Bisaya o Tagalog. So kalagahan ng bilingualismo. So tayo po ay natututo tayo makipag-usap gamit ang ibang lingwahe. Sa multilingualismo, isang paggamit ng higit pa sa dalawang wika sa pagtuturo at pagsali ng kaalaman. So halimbawa tayo gagamit ng Bisaya, Tagalog at English. So ang kalagahan ng multilingualismo, napapabilis at napapadali ang komunikasyon gamit ang iba't ibang lingwahe o wika. Malaki ang naitutulong nito lalo na sa globalisasyon ng bansa. So, merong epekto ang multilingualismo. So, ang pagkakalito sa paggamit ng iba't ibang wika. So, minsan dahil marami ng yung wika na iyong ginagamit, ikaw ay nalilito. Okay. Next. At salamat sa inyong pakikinig. Yun lang po. Maraming salamat. Okay po. So sa kabuuan, ang kultura ay hindi lamang isang add-on sa edukasyon ng wika, kundi isang mahalagang bahagi nito. Ang pagtuturo ng wika na may kasamang kultura ay nagbibigay ng isang mas kumpletong karanasan sa pag-aaral at nagpapalawak ng ating pangunawa sa mundo. So, yun po ang, ano ba tawag doon? Doon po nagtatapos ang amin pong pag-uulat sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Sir Aljem. May sasabihin po ba kayo? Sir? Wala naman, wala na. Yun lang po. Okay, Maraming yun lang. salamat. Maraming salamat. Okay, sir. Okay naman. Okay na, sir. Nakakuha na nito. Sige, salamat.